Okay. So, etong post, actually post ito ni Crisette Laurerechu. Sabi niya rito ha, nung nakaraan, tuwan-tuwa sila rito na parang tipong gumagalaw na yung INC, supporting Sara, ganyan-ganyan, di ba? Ang mali rin kasi, hindi dinirekta. Sabi rito, binayaran daw ng mga Duterte ang INC. Yon, sino naman nagsabi nun? 'Di ba? Never pumasok sa isipan ko 'yan na ano na binayaran o magiging bayaran ng mga INC. Malabo naman 'yun, 'di ba? Makakasira sa kanila 'yan. Pero meron silang isang sinasabi kasi nung nakaraan na video daw na sinabi raw na pinagmamalaki raw ni F. Elisa na Marcos na kaya niyang bayaran ng Iglesia ni Cristo. Pero wala naman ako nakitang video na sinasabi nila na may ganoon. Now, sabi rito ni Crisette, ay binayaran daw ng mga Duterte ang INC. Grabe talaga tong mga to, no? Yung isang koleksyon ng INC ng isang pagsamba sa isang city lang. Yes, let's say, sabi niya, December 5, Huwebes ng gabi, yung 6:45 na, na schedule ng pagsamba. Sa buong Quezon City, kayang-kaya na raw bayaran ang bahay ni Duterte sa Davao. Alin pong bahay doon? Yun bang mamahalin? 'Di ba? So, yun ang tiradang ginagawa nila rito. Hindi man direktahan ang kanyang atake sa Iglesia ni Cristo, pero merong ini-insinuate ito 'di ba? Na pinapakita na ang laki ng pera ng INC, 'di ba? Tapos para mag-create ng isipan ng mga isipan na saan kaya napupunta yung pera? 'Di ba? Para ho makalkal na naman ang INC. Yan, meron pang isang post 'yan. Teka, saan na 'yon? Ay, wala. Dalawa 'yan eh. Teka ha. Okay. Ito yung isa. Here we go. Ito. Sabi niya naman dito, just in case, yan just in case we haven't thanked the INC enough, thank you. Thank you for the immense preparation you're doing now that regular Filipinos won't be able to afford. Ano yun? 'Di ba? Yung nakaraan yung kanina lang tinitira niya na ang dating 'di ba? Pera-pera ganyan. Oo. Sabi ni FYI, Crisette do not support Duterte since early this year. Mali po. Mali po kayo dyan. Nakasupport po talaga kay Duterte si Crisette Laurertiu. And then, thank you for the immense preparation you're doing now that regular Filipinos won't be able to afford. Thousands of buses and ton of food and hundreds of millions worth of preparation for January 13. Diba? Why she has to say this? Diba? Kung wala siyang tawag dito, uh, evil intent, ika nga. Diba? Ayaw pa niyang direktahin. Ang ginagawa, expert kasi itong mga taong ito sa ganitong klaseng tirada. Yung mag-i-insinuate, parang kumbaga reverse psychology, 'di ba? Totoo naman po. Ako hindi ko nga kinontent na merong mga nagpadala sa akin ng mga screenshots ng mga conversation, yung mga tagubilin na maghanap ng yung marerentahan na sasakyan. Alam niyo ho, yun pong mga pagtitipon ng political or spiritual gatherings, okay lang po sa akin 'yan na magkaroon ng mga sasakyan, na magkaroon ng allowance sa kanilang mga biyahe. Ang lalayo ng biyahe niyan mga galing ng mga karatig na probinsya. Tapos gugutumin mo lang do'n, gagawin ninyo magsasakripisyo. Tama lang po na may mga hakutan, 'di ba? Kasi yung mga hakot, willing namang sumama 'yan Oo. Kung merong allowance na binigay, sabi binayaran, tingin ko 'di na problema 'yun, 'di ba? And after all, katawan nila 'yan sila rin naman ang magdedesisyon sa bandang huli, 'di ba? So etong rally na 'to, natural lang na gastusan ng INC yung mga miyembro nila na gustong pumunta diyan sa Quirino Grandstand.
And in fact, sa mga ibang mga lugar-lugar, merong mga pagtitipon din sabay-sabay na gagawin. 'Di ba? Hindi kinakailangan sumakay ng barko o lumipad ng eroplano para lang makasali diyan sa Quirino Grandstand. Pero that's their choice. Kung gusto nilang pumunta ron, gumastos out of pocket, then kung yayamanin, pwedeng-pwede, 'di ba? Tapos tawag diyan, yung ibang mga vlogger din naman dun sa may EDSA, lalo ngayong Biyernes, nako, inaatake na rin etong rally na 'to. Iba naman sa kanila, handa na ba kayo? Yung mga gano'ng insinuation, handa na ba kayo sa Lunes? Tapos nung isang na-monitor din ng kapatid ko na rally, yung rally yung sa Quirino Grandstand just recently. Aba, yung isa hong DDS vlogger, sinasabi niya na yun ay simula na raw ng rally. Nagdadatingan na raw yung mga relista. Hindi na raw aalis yung mga yan doon sa grandstand. Hanggang dyan na raw po yan sa Lunes. Aabangan na yung rally ng Iglesia ni Cristo. Para sabay-sabay daw, nalulusobin ang Malacanang. Di ba? May mga matitinding sapak talaga sa utak eh. Kasi nga hindi sila invited eh. Tingnan natin 'to ha. Ba ang layunin ninyo? Huwag kayo sumabay. Huwag nyo Huwag kayo sabayan itong... Huwag nyo po itong sasama dito. At huwag kayo sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? yung mga ipinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na, suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo, hindi ho kami kasama niya. Aray ko. Yan ho, this was few days ago. So nung marinig nila itong video na to, nako, parang dinirekta na sa kanila. And even Marcoleta has changed his tone. Kanina lang nabasa ko, sabi ni Marcoleta, I believe he was asked, sabi ni Marcoleta, yung pagkakaayos, yung pagkakasundo ng presidente at ng vice presidente o yung they're working together, that's the good governance, Nax. Samantalang yung nakaraan po na programa, 'di ba? Ang tono ni Marcoleta doon, impabor siya na yung mga bayarang rallyista ng Payatas at saka ng Litex. Yan po ay mga certified talaga yan. Kahit nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, panahon pa ni PBBM, yan po yung mga yan ay kinukuha ng gobyerno, binabayaran sila ng mga organizers para mag-rally. Okay? Diretso ang sinasabi ko sa inyo, walang takip-takipan dito. Malalaman nyo ho kasi yung mga hindi totoo na mga loyalista, parang bigat na bigat dun sa placard. Malalaman nyo yung mga hindi totoong Duterte supporters nun, bigat na bigat sa placard na hawak nila. Imbis na itaas, nakatakip sa mukha. Di ba? Yan yung mga ayaw magpakita ng mukha. Ganon yun. Ganon yung inaano nila. So si Marcoleta, sinasabi niya nung nakaraan, meron diyan sa paligid lang ng Commonwealth, ng mga barangay. Malaki, may bilang din ang mga yan. Gusto niyang mangyari nga sana, papaalam pa raw, diba? Pero sana daw ay mabigyan din ng konsiderasyon. Ngayon, dito, diniretso na nila. Diniretso na ng mga to. In his presence. Mainam din naman na may control ang Iglesia ni Cristo sa mga members nila. Kasi yung mga demonyo, hindi ho makaalagwa. Ulitin natin to. Kung gusto nyo hong mag-rally, iba ang layunin ninyo, huwag kayo sumabay. Huwag nyo sabayan itong... Huwag nyo po itong sasama dito. Hindi nga po pwedeng hindi sila sumabay. Kasi kapag hindi sumabay ang mga DDS, ay nako, makikita na naman ng taong bayan, di ba? Na yung kaya lang nilang dalhin doon ay hanggang 600 katao, tapos pinagnakawan pa ng 200. Sa akin, okay na nga yung may bayad yung mga dumalo roon eh. Di ba? Kasi inabala nila yun eh. Pero sana naman, hindi nila binudol. Binigay nila yung 200. Para 500 ang pinangako, di 500 din yung natatanggap, di ba? Sabi ni Marivic. Anyari boss JDB, mukhang nag-ibang ihip ng hangin. Exactly! Nag-iba ang ihip ng hangin.
'Di ba? Nag-iba yung tono ng paliwanag. Alam niyo ho nangyari yan kapatid, pagkatapos silang batikusin ng ibang BBM vloggers. Tignan niyo look at this irony. Tignan niyo ha, pagkatapos nila itong ideklara na kami po ay nakatanggap ng tagubilin. Na ang Iglesia ni Cristo, ganyan, naghahanda ng isang malawakang rally raw bilang pagsuporta sa opinion ni PBBM na ayaw niya ng impeachment. Diba? So eto hong mga DDS, nakalaunan pala, hindi pala invited. Gamit na gamit sila. Diba? Minamangga agad sila. Diba? Tapos samantalang kami ng mga BBM vloggers, iba ang nakikita namin. Na teka, this is somehow or somewhat protecting VP Sara from against impeachment. 'Di ba? So hindi namin tinututulan namin itong rally na to not because ayaw namin ng kapayapaan. Tinututulan namin ito dahil po sa unang-una gagamitin sila ng mga mangga at pupwedeng habang nagrarally ang INC, nandiyan yung mga mangga, 'di ba? Sisigaw-sigaw sila ng bagsak-bagsak-bagsak, bangag-bangag-bangag. Oh. So sino ho mapapahiya doon? Imagine naka-green yung INC, naka-green din tong mga to. Kasi sinasabi nila, kaya magbiberde ang INC kasi berde rin ang kulay ni Duday, ni Inday. Oh. 'Di ba? So ngayon, dito diretsahan sila. Oh, sabi, mag-schedule kayo. Kung gusto niyo hong mag-rally, iba ang layunin ninyo, huwag niyo sumabay. Huwag niyo sabayan itong, huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? yung mga ipinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. Suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo. Hindi ho kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa Doon kayo sa EDSA. Doon kayo sa EDSA Shrine. Kanina sinilip ko yung mga taga-EDSA Shrine. Ako po. Hindi pala EDSA Shrine 0. Nandun pa rin sila sa bangketa. Tinirahan na nga. May mga gamit-gamit na dun eh. Baka bukas madaanan natin may kalan. O pag kayo ho nagagawin, dadaan kayo sa may EDSA sa labas ng ng bago mag-Ortigas, makikita niyo sa kanan yung mga yan. Doon po sa waiting shed, 'di ba? Nandun sila nakatira, yung mga DDS vloggers imported from Davao. Nandun ho sila. Sapagkat ito pinadala rito para maghasik ng mga kasinungalingan laban sa gobyerno. Pong rallying ito, inulit namin tandaan niyo po, National Rally for Peace. Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o paman, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Hindi po. Okay. Sabi niya, walang nagbago, sabi ni Mr. 92. Walang nagbago sa statement ng INC. Kayo lang naman ang malisyoso kung magchismis. Hindi kayo nagbabalita, kundi chismoso kayo. Mali ka ron, kapatid. Alam nyo, eto hong vlog na to ay commentary. Hindi po kami nadidiktahan. Hindi po kami sumusunod sa isang tao. Malaya kaming ina-exercise namin ang aming karapatan na guaranteed ng Constitution. Di ba? Ganun lang yun. At saka sino ba naman kayo para hindi mapuna? Sige nga. Okay? Tapos nag-flooding ka pa. Yan. Tanggalin natin yung iba. Isa lang tira natin. Yun. Sabi niya, INC ako, sasama ako. Pag makita ko mga maisog doon kung anong kaya nila kaya din ng kapatiran. Huwag silang magyabang na hahalo sila doon. Correct. Kung hahalo sila doon, irespeto nila. Okay? Kami nga, pagkapunta namin doon, hindi kami sisigaw ng impeach Sara. Hindi. Sabi ko nga sinong matino ang pag-iisip ang tututol para sa kapayapaan ng ating bayan? 'Di ba? Ang hindi lang naiintindihan ng iba ay yung aking tanong. Kasi dapat malinaw ang paliwanag.
Alam natin kung sino ang nanggugulo, ang mga makabagong ipis, yung mga berde. 'Di ba? Alam niyo naman 'yan, eh. Yung mga INC, alam niyo rin 'yan, eh. Oh. Alam niyo naman yung paninirang ginagawa nila sa Pangulo, 'di ba? Pagpa-plant ng mga ebidensyang bangag-bangag ang akusasyon ni Duterte noong 2021. No, nung hindi maging tuta nila si BBM, no, tinuloy nila ngayon, bangag-bangag. Nang wala nang nakakapos na sa oras at walang nailalatag na ebidensya, may video-video daw. Oh, ang tagal, 2 years in the making, yung Ikati Binag, na ilang flash drives daw yun. Hanggang ngayon, wala pa rin lumalabas. Oh, di ba? Oh. Nung si Maharlika may nailabas, ano naman ang itsura ng video? 2012 ang pinag-uusapan, cute-cute pa ni PBBM doon. Yung nakita sa video, cute na. Parang pang ano na, yung edad nung nandun sa video na sumisinghot ng kuyukot ay ano, pang 2038 na yung itsura. 'Di ba? Langhiya, advance, 'di ba? Advance ang video, ang ebidensya o tumatanda rin ang ebidensya. Aba, ngayon lang ako nakakita ng ganun, ibang klase, 'di ba? Sabi ni Kyoto Kigarashi. Sa totoo lang naman po ay may double meaning ang mga unang pahayag ng INC tungkol sa gaganapin nilang peace rally. That's correct. Tsaka alam niyo, mga Pilipino, may mga discerning spirits kami. May mga discerning spirits tayo. Kaya nga nagtatanong eh. Yung tanong kong yun nga, wala nga sa inyong makasagot eh. No. Mabuti na lang napakinggan ko yung yung paliwanag, yung vlog ng isang kasama natin, si Ali Bugha. Ang sabi niya ay sila daw ay umaasam na magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Magising. Oh, yung mga magugulo. Di ka ako, okay. No, kanina ko napakinggan yun. Sabi ko ba, okay yun ah. Live yun. Tama yan. Kagabi ba kanina? Parang kanina yata umaga. Tama yan, kako, na ganun. Yun lang hinihintay kong paliwanag eh. Kasi kailangan meron. Di ba may magtatanong ng mga Pilipino? Tingnan nyo ngayon tuloy. Sinisiraan na ng mga DDS. Di ba? Dapat kasi diretsahan. Yung mga, dapat nung una pa, sinabi na nila, ipinapaalala rin namin sa mga nagbabalak na sumali na mayroong ibang agenda na sasabihin ito ay pabor sa ganitong tao, ganitong politiko, nagkakamali ho kayo. Hindi po kayo invited. Mag-rally kayo ng sarili ninyo. Mag-sked kayo. Diba? Hindi rito pwedeng isigaw ang Marcos resign. Hindi rito pwedeng isigaw impeach Sara Duterte. Wow. Irespeto ninyo yung gawain namin. Dapat ganun eh. Yun ang kulang. Kaya po naging double meaning. Mabuti na lang, itong kaibigan natin, si Al, malinaw magpaliwanag. Di ba? Imagine, galing pa sa vlogger din. Kaya guro, mainam rin makinig. Pipiliin nyo rin man, syempre, yung vlogger na pakikinggan nyo. Di ba? So, malinaw, umaasa rin po sila na magdudulot ng kapayapaan. There's no guarantee na mapapatahimik ang isipan ng mga nanggugulo o mga magugulong mga DDS. 'Di ba? Yun. Minidian. Lex Doromal. Ikaw, vlogger. Pilit mo minasama ang rally ng INC. Walang politiko kahit sino na magsasalita. Ano naman ngayon? Kung walang politiko magsasalita, hindi po sa akin bumibenta yan. Katuwiran. Hindi naman kailangan may politikong magsalita eh. No need. Ito, tatanungin na lang kita. Sagutin mo ng diretsuhan. Tanungin kita. Ito bang rally na ito na pagtutol? Ito bang rallying ito ay pagtutol ba sa impeachment laban kay Sara? Yes or no? Sagutin mo yan. Ikaw lang sumagot. Pagtutol ba yan sa hakbang na impeachment laban kay Sara Duterte?
Sige nga, ano sagot? 'Di ba? Definitely sagot yan, yes. Pagtutol yan. Kasi nga, sinasakyan nila yung sinabi ni BBM. Yung opinion ni BBM na, na itong rally ito, ayaw niya yan. Kasi, 'di ba? Hindi po pwedeng maging no yan eh. Ibig sabihin, may sarili silang agenda. 'Di ba? Kasi doon po sila pumupundasyon eh. Kaya sila magrarally bilang pagsuporta, sabi nila, sa opinion ng Pangulo na ayaw niya ang impeachment. Kasi mabibisi lang yung mga mambabatas natin. Maraming dapat na gawin pa. Na yan naman hindi naman life-changing yan. Life-changing yan kay Sara kapag na impeach. 'Di ba? Disqualified na talaga siya forever. 'Di ba? So ngayon, dahil po rallying ito ay pagtutol sa impeachment laban kay Sara, sino ngayon ang mabe-benefit nito? Si Sara Duterte. Definitely. 'Di ba? Pabor ito sa kanya. Kaya po, dahil nga again, matalino mga Pilipino, naramdaman agad 'yan ng mga DDS na, uy, kinakampihan na tayo. 'Di ba? Kaya nga napuna rin ng mga 'to. Siguro napuna ng pamunuan, kaya't binilinan itong dalawa na ayusin nyo ang tono nyo. Kung gusto niyo mag-rally, iba ang layunin ninyo, huwag niyo sumabay. Huwag niyo sabayan itong, huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. O kaya, diba? Yung mga ipinopost mo sa social media, na sabi mo, itong mga gagawin mo sa parang si yata yun si Maui yung tinutukoy nito sa rally mo. Yan. Ayan na, suportado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito. Kasi magkakaroon daw sila ng, starting tomorrow night, magkakaroon daw sila ng, ano bang tawag yan, churbalunyang yun. Agenda mo, hindi ho kami kasama niyan. Hindi. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa, sapagkat ito pong rallying ito, inulit namin tandaan nyo po, National Rally for Peace. Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ibagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Hindi po. Okay, di ba? Ito yung sinasabi niya rito. Sabi niya dito, puntahan nyo puntahan natin. Yung kanyang FB. Yan. Sabi rito, gusto nyo bang makita ang totoong kulay ng taong hinahangaan nyo? Tanungin nyo kung ano ang opinion niya sa EDSA. Nakakahinayang ang isang palubog na malaking bangka dahil pinamumugaran ng makakaliwa at ng mga salagubang ni Mangga. Sana yun. Meron siyang baka dinilit niya. Teka, dinilit niya na yata yun. Yung plano niya na starting ng January 11, wala na, inalis niya na. Ay nako. Ayun. So, sabi, no Sir JDB impeach Sara, no Sara forever. 'Di ba? Sabi, may utang nga po ba ang INC sa AUB Bank ng 80 million na may intervention ni PRRD na hanggang ngayon ay di pa bayad, sang-ayon kay Aling Marie. Totoo ba ito, JDB? Ay, hindi ko po yan masasagot sapagkat hindi ko po yan pag-aaralan. No? Palagay ko dapat ang natanong nyo dyan ay si Aling Marie.
kung ano yung kanyang pruweba. Kasi nakita ko lang yung post niyan na ganyan. Hindi ko kinalkal kasi pag ganyan kailangan kong puntahan ng AUB. Yung bangko na yan para alamin. Alam niyo ho, meron tayong bank secrecy law 'di ba? So saan sila nakakuha ng ganyang klaseng impormasyon? Pero I'm not saying na si Aling Marie po ay walang ebidensya. Hindi ko lang kasi talaga pa pinag-aaralan 'yan. Baka naman kasi merong konkretong ebidensyang naipakita etong si Aling Marie na meron talagang pagkakautang. At kung may pagkakautang naman na may intervention ni Duterte, eh tingin ko naman kayang-kaya naman bayaran ng Iglesia ni Cristo 'yan, 'di ba? Wala namang problema doon eh. Alright, so iwan na muna natin ito at kita nyo na ramdam ng mga DDS na they are not welcome. Okay? Kaya sinisiraan na nila ngayon.